Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Mamu o si Madam Gloria Escoto para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo muna ang ating video at mag-subscribe. Pakiclick na din ang notification bell button para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Umpisahan na natin ang ating talakayan, kaya just sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Si Mamu o Gloria Escoto ay kilala bilang manghuhula sa Pilipinas at sikat sa pagbibigay ng mga prediksyon patungkol sa kapalaran, mga babala o paalala at sa mga ritual. Kilala rin siya bilang isang influencer sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga hula at espiritual na mga gabay. Sa kabila ng mga kontrobersya ay patuloy ang kanyang kasikatan at maraming tao ang umaasa sa kanyang mga podcast kaya't inaabangan ng kanyang mga hula at prediksyon para sa taong 2025. Kaya naman sa video na ito ay malalaman natin ang mga nakakabahalang hula ni Mamu sa taong 2025. Matinding pagulan at mga pagbaha ayon sa hula ni Mamu ay mararanasan ng Pilipinas ang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng matitindi na mga pagbaha. Maaaring maapektuhan di umano ang Metro Manila, syudad ng Pampanga at Bicol Region ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Maraming kabahayan ang malulubog sa tubig at maaaring mawalan ng kuryente at tubig ang mga lugar na maaapektuhan. Kaya naman ipinaalala ni Mamu na maghanda ng mga emergency kits at iwasan ng paninirahan sa mga flood-prone area. Sinabi pa niya na ang kapabayaan ng tao sa kalikasan ang pangunahing dahilan ng mga pagbaha, kaya nararapat na baguhin ang ating kaugalian sa pangangalaga ng kalikasan. Para naman sa politika, babaeng babagsak. Ayon sa nakikitang prediksyon ni Mamu ay may isang malaking political shake-up ang inaasang magaganap sa taong 2025. Isang kilalang babaeng politiko di umano ang posibleng magbitaw sa kanyang posisyon na magdudulot ng konflik at mga kaguluhan ng bansa. Maraming tao ang susuporta sa kanya, subalit mayroon din naman na ayaw sa kanya. Ang politika ay nagiging mas magulo, kaya naman ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay parang malalagay na sa alanganin. Isa pa sa hula niya ay ang matinding aksidente. Ayon sa hula ni Mamu, ay magiging madalas sa mga malakihang aksidente sa taong 2025. May isang grupo di umano ng mga motorista ang masasangkot sa matinding aksidente na magdudulot ng pagkasawi ng marami dito. Bukod pa dyan ay mayroon din daw lulubog na malalaking barko at 2 private planes ang babagsak kung saan may sakay ito na kilalang personalidad. Mayroon din isang pampublikong eroplano o misteryosong mawawala. Ang mga trahedyang ito ay mag-iiwan ng kalungkutan sa pamilya ng mga biktima. Kaya naman ipinapaalala ni Gloria Escoto na maging maingat sa biyahe at palaging manalangin para sa kaligtasan ng bawat isa. Sinabi rin niya na may mga bulkan na pasiklab. Ang mga higanting natutulog ayon sa hula at prediksyon ni Mamu ay di umano. Maraming bulkan sa ating bansa magkakaroon ng mga nakakabahalang aktibidad at pagputok sa taong 2025. Ang Babuyan Claro Volcano ay magpapakita ng aktibidad, ngunit hindi pa ito puputok. Ang Mount Banahaw na isang active complex volcano sa Luzon ay magkakaroon lamang ng minor activity, habang ang Mount Biliran sa probinsya ng Biliran Leyte at Didicas Volcano sa probinsya ng Cagayan ay nananatiling tahimik. Mas seryoso naman ang banta ng Mount Bulusan na isang stratovolcano sa Luzon Island na posibleng pumutok sa buwan ng Hunyo. Ang Mount Canlaon sa lalawigan ng Negros na isang active stratovolcano ay inaasang puputok sa Abril, habang ang Mayon Volcano naman na isa sa active stratovolcano sa probinsya ng Albay ay magpapakita ng mga aktibidad sa unang quarter ng taon. Maaaring magparamdam din ang Cago Volcano sa probinsya ng Cagayan at Mount Hibok-Hibok na nasa probinsya ng Camiguin. Ang Taal Volcano sa probinsya ng Batangas ay may posibilidad na pumutok sa mga buwan ng Enero o Pebrero, bagamat hindi pa sigurado ang Parker Volcano sa Mindanao na isang aktibong bulkan at Mount Iraya sa probinsya ng Batanes na isa ring active stratovolcano ay may posibleng magpakita ng mga paggalaw. Samantalang ibang mga aktibong bulkan naman sa Pilipinas katulad ng Mount Leonard, Mount Musuan, Mount Matutom at Mount Kabalian ay nananatiling tahimik. Ang paalala ni Mamu, lalo na sa mga residenteng nakatira na malapit sa mga aktibong bulkan, na maging handa at alert sa anumang posibleng mangyari. Kabilang rin sa hula ni Mamu ang matinding pag-init ng panahon. Ayon sa kanya ay makararanas ang Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo ng matinding init ng panahon sa taong 2025.
Ang sobrang init na ito ay maaaring magdulot ng pagkasawi ng maraming tao, lalo na mga matatanda, mga bata at may mga karamdaman. Dahil din sa matinding init ay posibleng mawalan ng tubig at kuryente. Kaya naman nagpapaalala siya sa lahat na manatiling hydrated, iwasan ng matagalang pagbilad sa araw at ugaliin, alagaan ng kalikasan upang maiwasan ng mga malalang epekto ng climate change. Ang tag-init sa taong 2025 ay inaasahang magiging matindi ayon sa prediksyon ay 3 beses na mas mainit ito kaysa sa mga nagdaang taon. Heat stroke at bigla ang pagkasawi ang nagbabadyang epekto nito. Ang matinding init ng panahon ng tila magsisilbing babala sa bawat isa na dapat paghandaan ng hindi maiiwasan na pagbabago sa climate change. Pagsiklab ng gera. Ayon sa nakikitang prediksyon ni Mamo ay mas magiging matindi ang mga mangyayaring tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo at posibleng mauwi ito sa madugong digmaan. Dahil dito ay maraming Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa ang maapektuhan at libu-libong buhay ang maaaring mawala. Isa sa mga lugar na binanggit niya ay ang gitnang silangan, kung saan maaaring sumiklab ang labanan sa pagitan ng malalaking mga bansa dahil sa mga konflik. Pinapaalahanan ni Mamu o Gloria Escoto ang mga Pilipino na palaging manalangin para sa kapayapaan at maganda sa epekto ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga pangunahing bilihin. Sumunod ay ang lindol. Ang bigwan at tsunami, ayon sa hula ni Mamu ay nakikita rin niya ang banta ng mga malalakas na lindol na dulot ng aktibidad sa mga fault line ng ating bansa. Pinakamalaking peligro ang dala ng West Valley Fault na posibleng magdulot ng matinding pinsala sa Metro Manila at mga kalapit na syudad nito. Kasama rin sa mga dapat paghandaan ng mga fault lines sa Visayas at Mindanao na maaaring magdulot ng mga lindol na makakasira sa mga infrastruktura at mga kabuhayan. Ayon kay Mamu, ang pagkakaroon ng kaalaman sa earthquake drills, pagkakaroon ng emergency kits at pagkukumpuni ng mga gusali ay mahalaga upang mapigilan ng mas malaking trahedya. Ang tinaguriang dabiguan naman ay tila hindi pa darating ngayon taon, subalit ang mga fault line na ito ay tahimik na gumagalaw gaya ng Manila Trench, Kasiguran Trench, fault line ng Rizal at Nueva Ecija ay may senyales ng mga aktibidad. Ang probinsya naman ng Mindoro ay mayroong natatagong bulkan sa ilalim nito na posibleng magdulot ng sakuna sa mga susunod na panahon. May posibilidad rin na makaranas ang ating bansa ng unang tsunami nito sa modernong panahon. Kaya naman dapat alamin ng bawat Pilipino kung nasaan mga fault line sapagkat ang mga ito ay maaaring gumising anumang oras o araw. Ang sitwasyon sa ekonomiya, ayon sa prediksyon ni Mamu, ay hindi magiging maganda simula ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2025. Maaaring bumagsak ito dahil sa mga isyong politikal at pandaigdigang epekto o mga pagbabago. Maraming Pilipino maghahanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Ngunit bago matapos ang taong 2025, ay mayroong senyales ng pagbangon. Ayon pa sa kanya ay malaking hamon ang haharapin ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2025. Lalo na sa unang bahagi ng taon, magtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at babagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dahilan upang magsara ang ilang mga negosyo. Maraming mga Pilipino ang mas mahihirapan dahil sa epekto nito, lalo na mga nasa ibaba ng ating lipunan. Pero ganun pa man, sinabi ni Mamu na sa uling bahagi ng taon ay maaaring maayos ang kalagayan ng ekonomiya dahil sa tulong mula sa iba't ibang mga bansa at mga bagong programa ng ating gobyerno. Ang pagtitipid at paghahanda ay kanyang ipinapayo upang malampasan ang ganitong suliranin. Sumunod ay ang gamot sa sakit na cancer. Sa taong 2025, sa kabila ng mga negatibong hula ay may magandang balita naman si Mamu. Magkakaroon ng breakthrough treatment para sa sakit na cancer sa taong 2025. Ayon sa prediksyon ni Mamu, ang gamot ay magbibigay ng pag-asa sa maraming pasyente kahit na mahal ang unang labas nito, pero inaasahang magiging abot kaya ito sa paglipas ng panahon. Paalala niya na ipagpatuloy ang pananaliksik at suporta sa medisina dahil ang pag-unlad na ito ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Bago tayo magtapos ay i-like mo muna ang ating video. Mag-subscribe na rin at pindutin mo na rin syempre ang ating notification bell button para palagi kang updated sa ating mga nilalabas na videos. Mga kaibigan, ng mga hula at prediksyon ni Mamu ay mga babala at paalala sa ating na karaniwang malawak at maaaring maganap sa natural na takbo ng panahon. Katulad ng mga bagyo, lindol at mga aksidente, ito ay mga pangyayaring hindi naman talaga nakakagulat dahil likas na sa ating mundo ang ganitong mga sakuna o mga kaganapan. Pero ganun pa man ang pagpapakalat ng ganitong mga impormasyon ay posibleng magdulot ng takot o pag-aalala. Sa halip, produktibong paghahanda. Kaya importante rin tingnan kung paano natin ginagamit at iniintindi ang ganitong mga prediksyon bilang gabay ba ito upang maganda o nagiging sanhi lamang ng labis na pangamba kaysa mag-focus sa negatibong aspeto ng mga prediksyon. Pwede natin itong gawing inspirasyon upang mas paigtingin ang ating kahandaan, pagmamalasakit at pananampalataya sa ating Panginoon.
Ang mga hula at prediksyon ay isang paalala na hindi natin hawak at kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit mayroon tayong kakayahang magplano at maganda para sa anuman darating na mga pagsubok. Nasa ating mga palad pa rin ang kapalaran na gawing mas makabuluhan ang bawat araw at sandali sa kabila ng mga hamon na hinaharap natin ngayong taong 2025. Marami mang mga pagsubok, ngunit maaari rin itong maging taon ng pag-asa kung tayo'y magtutulungan, mananalangin at magiging handa. Ikaw ano masasabi mo sa mga hula at prediksyon na ito ni Mamu? Magkakatotoo kaya ang lahat ng ito sa taong 2025? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig. Hanggang sa muli at itakits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.